Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back sa ating paboritong programa, ang Aswang Confessions. Ngayong gabi ay pakinggan natin ang storya ni Leo mula Maynila. Lumuwas siya ng probinsya para magbakasyon sana roon. Pero ang paborito niyang ulam ay may itinatagong sikreto. Isang madilim at nakakakilabot na sangkap ang naihalo. Pakinggan natin ang kanyang nakakakilabot na karanasan doon, kaya ihanda nyo na ang inyong kape. Hinaan ang ilaw at pakinggan ang kwento niya. Ako si Leo at lumaki ako sa maingay na Maynila. Bata pa lang ako ay paborito ko na talaga ang masarap na luto ng kapatid ng aking ina, si Tita Carmen, na nakatira sa liblib na probinsya. Malayo ito sa kabihasnan at napakatahimik ng buong paligid. Kaya naman nagdesisyon akong magbakasyon sa kanila sandali. Gusto kong takasan ang nakaka-stress na aking trabaho, pati na ang maingay at magulong buhay sa syudad. Pagdating ko sa probinsya ay sinalubong niya ako. Napakalaki ng kanyang ngiti at mainit ang kanyang yakap. Agad akong nag-request ng paborito kong ulam, ang pinakasikat at masarap niyang lutong pork adobo. Miss na miss ko na kasi ang lutong iyon. Amoy pa lang nito ay naglalaway na ang bibig ko. Kinagabihan ay inihain niya ito sa aming maliit na hapag. Umuusok pa ang sabaw at nagmamantika ang maitim na sarsa. Sumubo ako ng isang malaking piraso ng mainit na karne. Nagtaka ako dahil sobrang lambot ng laman nito. Halos matunaw ito agad sa loob ng aking bibig. Mas masarap pa ito sa inaasahan ko talaga. Kakaiba ang linamnam na humaplos sa aking dila. May matamis at manamis-namis na lasa ang karne. Hindi ko ma-describe kung anong klaseng karne iyon. Wala itong mga buto at puro malalambot na laman. Basta napakarami kong nakain ng gabing malamig na iyon. Nakatatlong pinggan ako ng kanin dahil doon. Kinaumagahan ay nagising ako sa napakalakas na ingay. Nagkakagulo ang mga tsismosang kapitbahay sa labas ng bahay. May nabalitaan silang isang lalaking namatay sa madilim na kakahuyan. Si Mang Tomas, na palaging naglalasing gabi-gabi. Natagpuan ang kanyang katawan sa ilalim ng malaking puno. Sabi ng kapitan ay inatake raw ito ng hayop. Nawala raw ang lahat ng laman sa katawan nito. Tila nilapa at sinimot ang lahat ng karne. Mga buto at punit na balat na lang naiwan, kahit ang mga lamang loob nito ay tuluyang nawala. Akala ng mga tao ay inatake ng baboy ramo o kaya ay isang malaking asong ulol sa bukid. Pero may napansin akong kakaiba sa aking Tita Carmen. Kanina pa siya tahimik at parang laging balisa. Lagi siyang sumisilip sa bintana at sa aming pinto. Parang inaamoy niya ang hangin mula sa labas. May kakaiba siyang kilos na hindi ko talaga maintindihan. Lagi niyang dinidilaan ang kanyang mga tuyong labi. Pati ang kanyang mga mata ay nanlilisik minsan. Nakatingin siya sa akin na parang akong masarap na pagkain. Isang gabi ay nagising ako. Dahil uhaw na uhaw, pumunta ako sa kusina para kumuha sana ng tubig. Walang kuryente, kaya madilim na madilim ang buong paligid. May narinig akong tadtad ng kutsilyo sa likod bahay. Tunog ito ng mabigat na itak sa makapal na sangkalan. Sumilip ako sa siwang ng aming madilim na pintuan. Doon ko nakita ang aking Tita Carmen sa dilim. Nakatalikod siya at walang kahit anong saplot sa katawan. May hinihiwa siyang malaking tipak ng sariwang karne doon. Nang humarap siya, ay halos tumigil ang aking puso.
Puno ng sariwang dugo ang kanyang buong maputlang mukha. Kinakain niya ng hilaw ang hiniwang laman ng tao. Tumutulo ang pulang dugo sa kanyang matutulis na ngipin. Nakita ko ang isang putol na kamay sa mesa. May malaking tattoo iyon na pamilyar sa aking paningin. Isang itim na agila ang nakaguhit sa malamig na balat. Iyon ang tattoo ng lasenggong si Mang Tomas. Doon ko na-realize kung ano ang aking kinain. Kinain ko ang paborito kong adobo na gawa sa tao. Nanginginig ang buong laman ko sa matinding takot ko. Nasusuka ako sa naisip kong kinain na sariwang karne. Dahan-dahan akong gumapang pabalik sa aking maliit na kwarto. Tiniklop ko ang aking bibig para hindi ako sumigaw. Halos hindi ako makahinga sa tindi ng aking kaba. Kinaumagahan ay nag-empake ako ng napakabilis sa kwarto. Nagdahilan akong may malaking emergency sa trabaho ko. Kailangan ko na raw bumalik agad sa syudad ng Maynila. Umalis ako kaagad bago pa siya maghinala sa akin. Mabilis akong sumakay sa unang bus na dumaan doon. Hindi alam ng tita ko na alam ko na ang kanyang nakakakilabot at madugong mga itim na sikreto. Mula noon ay hindi na ako bumalik sa probinsya. Natatakot ako na baka ako na ang isusunod niya. Baka gawin niya rin akong masarap na adobo sa susunod. Pero may isang bagay na mas nakakatakot dito. Nang makauwi na ako, nang ligtas sa maingay na Maynila, hindi ko pa rin makalimutan ang lasa ng ulam. Napakasarap pala talaga ng malambot na laman ng tao. At parang unti-unti na rin akong naghahanap nito. Tuwing gabi, ay natatakam ako sa amoy ng dugo. Lagi akong nakatitig sa mga laman ng dumadaan tao. At iyan ang nakakakilabot na kwento ni Leo. Isang tahimik na bakasyon na nauwi sa nakakatakot na sumpa. Hindi natin alam kung kailan babangon ang halimaw. Minsan ay nasa loob na ito ng ating sistema. Kusa itong ginigising ng mga bagay na kinakain natin. Salamat sa pagbabahagi ng kwento mo sa amin, Leo. Kaya sa inyo mga kaibigan, mag-ingat kayo sa mga paborito ninyong nilutong ulam. Lalo na kung sobrang sarap at kakaiba ang laman. Baka hindi na baboy o manok ang inyong kinakain. Hanggang sa muli nating pagkikita sa gitna ng dilim. Huwag kalimutang mag-like at mag-follow sa channel. E-click ang bell icon para palaging kayong updated. Ibahagi ninyo ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.